araw po mga kababayan! Welcome sa Tindig Pinas, kung saan ang katotohanan ay hindi tinatabunan at ang boses ng masa ay pinakikinggan. Bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa Tindig Pinas para sa mga balitang hindi basta-basta inilalabas ng mainstream. Tara na't simulan na ang ating breaking news! Just in! Viral ngayon ang mga larawan mula sa The Hague, Netherlands, kung saan makikita ang life-size standees ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Oo, tama ang narinig nyo! PRRD is everywhere! Makikita si Tatay Digong sa mga parke, sa mga estasyon ng tren, sa mga trail ng kagubatan, sa tabi ng beach, at pinakakapansin-pansin, maging sa paligid mismo ng International Criminal Court sa Scheveningen. Ang tanong ng marami, paano nangyari ito? Ayon sa mga OFW at supporters doon, ito raw ay simbolo ng kanilang patuloy na paninindigan at walang sawang suporta kay PRRD. Sabi nga ng isang supporter, hindi lang siya basta dating pangulo, siya ang simbolo ng tunay na liderato at kahit saan, ramdam namin ang kanyang presensya. Marami ang nagsasabing ito ay malaking sampal sa mga kritiko ni PRRD. Isang paalala na kahit sa labas ng Pilipinas, buhay ang kanyang legasiya. Para sa mga supporters niya, ang laban ay hindi pa tapos. Hindi nila nakakalimutan ang panahong ang leader ay tunay na para sa bayan, hindi para sa sarili. Para po sa mas malalim na talakayan ukol sa isyong ito, panoorin po ninyo ang susunod na video. Pag-usapan natin itong napakagandang balita tungkol sa ating Tatay Digong sa The Hague, Netherlands. Ito, my post, FPRRD supporters, title, Tatay Digong is everywhere. Kahit sa ang sulok daw sa The Hague, Netherlands, nandun si Tatay Digong. So, paano nangyari yun? Nasa kulungan. Ibig sabihin, nakalabas na siya? Hindi. Nandun pa rin sa loob ng detention facility si Tatay Digong. Kailan? Dahil sa pagmamahal sa kanya ng mga kapwa nating Pilipino doon. He is everywhere. Yung tinatawag nila nga standee. Okay. Basahin ko lang muna. The Hague, Netherlands. You will spot him in the parks, at the train stations, in the forest trails, by the beach, even around the ICC building in Scheveningen. Ito yung lugar mismo ng detention facility, ang tawag Scheveningen. I'm sorry, hindi ko ma-pronounce ng correct. PRRD is everywhere here in The Hague. But more than anything, he lives in the hearts of Filipinos across the globe. Those who know the truth about the kind of leader he was and still is. Maybe it's something beyond what we can fully grasp or explain. But perhaps God really does have His own way of showing the world what kind of man Rodrigo Roa Duterte truly is. He is loved deeply and unconditionally by the people he served. And because of that, he has become more than just a man. He has become a symbol, a cry for justice, freedom, and real accountability in governance. Maybe that truth was just too big to be confined within the Philippine archipelago. Maybe the world needs to see it too. And now, a different side of the story.
the global narrative open miss is beginning to unfold. For the Filipinos who proudly carry his istandi, yan, istandi yung parang, anong tawag nun? Ipakita ko mamaya. Parang siya mismo, kailang papel lang. Karton istandi. For the Filipinos who proudly carry his istandi around The Hague, FPRRD was the best president the country ever had. Their gratitude is not temporary. It's something they'll carry with them for the rest of their lives. Someday, it will carry him back home to his beloved motherland. This kind of devotion is a wake-up call, a slap in the face to the traditional politicians back home who believe that love and loyalty could only be bought with money. Hello, ayuda. Tatay Digong set the bar so high, and the Filipino people aren't settling for less anymore. Okay, so ito na, yung mga istandi na pinakita. Sandali kay i-highlight ko. Saan na ba yung aking picture? Ayan o. Yan na po ang istandi ni Tatay Digong. Kahit saan. Sa mga park, sa Duterte Park, Duterte Beach, Forest, sa mga train station, nandyan. Yung life-size na picture niya, but cartoon lang o ano. Everywhere siya sa The Hague, Netherlands. Grabe. Magbasa lang tayo sa mga comments. Yulita Carcido. Yes, he is really the best president ever in the Philippines. Monica says, best president ever. Majority of the Filipinos believe and love you, Tatay Digong. We miss you, Tatay Digong. Erlinda Madelo. I totally agree. Longer life for PRRD, I pray. Sino pa itong isa? No job, ihinib. We miss you, Tatay Digong. Bring him home, the best president we ever had. Okay, ito iulitin ko lang na ipalabas sa inyo. Isang mga 4-year-old boy. Duterte is my friend and the best president in the whole world. Grabe ang bata nito. Okay. Question. Do you know Duterte? Duterte is like best friend, president In the world? Yeah. Duterte. I have a question. Do you know Duterte? Duterte is like Best friend. president In the Best world? president in the world. Duterte. Woo! Sige ba? I have a Basta tayo sa mga comments din dito. My baby loves you, Dada. Love you. Langga. Love Duterte. Morag amo, love. Yeah. No one can deny. Di ba may kantang ganon? For he's a jolly good fellow. For he's a jolly good fellow. For he's a jolly good fellow. Nobody can deny the best president we ever had. PRRD. Okay? Is because of their doing. Ah, They're so incompetent. They're so incompetent. They're so ignorant.
No, apart from the fact that they're very corrupt, you know what I saw early on? Their incompetence was shocking. Hindi nila alam ang the simplest things. They don't know the simplest of things. Tapos kaya yabang, hindi sila magtatanong doon sa mga nauna sa kanila. No, so and then so they come out looking like fools that they don't even know the simplest of things about, for instance, even protocol they don't know. Zero, mga walang alam. Yung sinabi ni PRRD literal yon. Mga wala kayong alam. Hindi niyo kilala ang Pilipino. Dalawa, tama yun. So incompetent. Biro mo, ang naisip lang niya, itong spokesperson na yan. Of course, that's Marcos. No? That's talking kasi she's the spokesperson. Ang naisip niya, doon sa hunger, ang solusyon niya, ayuda. Napaka-incompetent. Wala yung let's strengthen our institutions, 'di ba? Let's create jobs. Let's create farm to market roads, 'di ba? Let's open the market. Wala, because they don't know. They know Dapat nothing. ibigay nila, ma'am, actually, is sustainable para sa mga tao. Yeah. Yung ayuda, ma'am, tama nga yun na parang it's like only para lang yung band-aid. Pansamantala lang yan Pero once meron kang project na gagawa ka ng sustainable livelihood para doon sa mga tao na walang trabaho, ma'am, forever yan. Pag mapaglaganap nila yan, magiging magiging effective yan na magiging source of income ng mga tao. Kaya lang, ginagamit nila yan pansamantala lang kasi. Gusto lang nila makaupo, 'di ba? Tama yun, vote buying ang ginagawa nila. At saka yung mga yan, yung mga politikong ganyan na mga bulok na yan, gusto nila na yung taong bayan manatiling mahirap, manatiling ignorante, kasi madaling manipulahin, madaling takutin, madaling bilhin, 'di ba? Yun yung at tayo naman yung kwento ng buhay natin, galing naman tayong lahat sa kahirapan, 'di ba? At some point in our lives, 'di ba? Pero dahil may nabigyan ng scholarship, yung mga tatay, nanay, or whatever, di ba? Tayo nabigyan or whatever, natulungan ng gobyerno, ganun, di ba? Ayaw, gusto mo bigyan ng dignidad. At yung, hello, Martin, Bongbong, yung point is to take people out of poverty. Idiots. I think that yung pinaka-responsible para dyan sa ganyang ratings ay yung mga tao mismo. Si Bongbong Marcos, si Martin Romualdez, no? Napakaliwanag nung sinasabi ng taong bayan, Martin, Bongbong. Kitang-kita na kasi naman 52% no, self-rated poverty. At saka yung pagnanakaw na harapan. Kahit nga yung hindi harapan, alam naman namin kung ano nangyayari dyan. Talagang you are really the worst president this country has ever had. And Martin Romualdez, Martin, you're the worst Speaker of the House that this country has ever had. This is the worst team ever. Pinakasakim, ganid sa kapangyarihan. Nakakahiya kayo. Tapos ngayon, sigurado tayo mandaraya itong mga ito sa elections. Pero ngayon, no, there's really so much na pwede mong matutunan dito sa survey na ito. Totoo yung sinasabi ng mga greatest minds, di ba? Sila Rousseau, Locke, Hobbes, Machiavelli. Power is with the people. Yung mga tanga dyan, no, dyan sa Marcos team na yan, na nalasing-lasing sa kapangyarihan, no, katulad na para bang walang kinabukasan, parang hindi magtatapos ito, no, parang walang hangganan, di ba? Ang dami ninyong inape, ang dami ninyong sinaktan, ang dami ninyong buhay na sinira, at dami talagang buhay na pumangit dahil sa inyo, ng kakapal na mga mukha ninyo, hindi kayo nagsisilbi ng maayos sa Pilipino. Ngayon nakuha ninyo kung ano yung sinasabi nila ngayon. Kilala na nila talaga kayo. At saka, in other words, kinukuha na nila yung kapangyarihan na yan. No, they're getting it back. Kinukuha na ng Pilipino kasi sa Pilipino nang galing yan. Sobra silang nalasing kasi kitang-kita natin, no? Lahat sila, katulad kunyari ako, no? Kasi nasa receiving end ako nito nasa receiving end ako ng pagmamarahas at saka yung pagkalasing sa kapangyarihan nitong mga idiots na ito. No? Nalaman ko recently na yung NBI daw may warrant of arrest na para sa akin. Anong ginawa ko? Anong ginawa ko? Nagnakaw ba ako ng bilyon katulad ng trilyon katulad ng ginawa ni Marcos at ni Tambaloslos?
Meron ba akong gold na binenta na hindi ko ini-explain kahit na kanino? Ninakawan ko ba ang Pilipino ng PhilHealth na tsaka yung mga pension funds nila? 'Di ba? May ginawa ba akong ganon? Ang ginawa ko lang yung hindi ako nag-attend ng hearing na hindi wala naman akong invitations na dalawa. At saka itong kongreso na ito, itong mga baliw na ito, uulit-ulitin natin, wag din yung iboboto yung mga yan. Yan sila, nakita naman natin kung sino yung mga yan, di ba? Mula nung na-detain ako the first time, tapos ngayon. In fact, ang narinig ko, yung detention ko ngayon will be indefinite. Indefinite. So, may sinabi silang panahon, pero ang totoo doon, pag nakuha nila ako, ay hindi na nila ako pakakawalan. Tingnan mo naman tong Pilipinas, ginawang Afghanistan, ginawang Iraq, di ba? So, nakita mo, Marcos, Tambi, nakikita ng Pilipino yung kabastusan ninyo, pagmamarahas at pagmamalabis ninyo, pagwawarak ninyo sa constitutional rights ng bawat Pilipino, ordinaryong Pilipino. Nakita nila kung anong ginawa ninyo kay PRRD. No? So, yan yung resulta ngayon. Minus si Marcos? Minus 49. 49. Tapos si Martin. Si Bongbong minus 29, si Romualdez po minus 43. I don't think anyone has gotten that negative rate even before po. So this is astounding. Sila lang. Oo, sila Well, lang. you know why? Sila lang. You know why sila lang? Kasi sila lang yung ganyang kababoy. Grabe ang talaga. baboy ninyo sa The Pilipino. worst, Wala kayong respeto. No Talagang, respect at all. at saka alam mo, Ling, Angel, mga kababayan, talagang paniniwala ako talaga yun eh. Kung sino ka, yan ang regalo mo sa mundo. Yan ang dala mo sa yan ang nilalabas mo. So, I'm pretty sure itong mga ito, no? Unang-una kasi drug addict itong si Bongbong Marcos. Ano naman ang ibibigay niya sa Pilipino? Di ba wala siya mabibigay? At saka yung sasabihin niya na hindi siya drug addict, talaga, naniniwala ako sinasabi ni PRRD no? Na the best evidence na siya ay drug addict, ayaw niya magpa-drug test, no? So, what has happened to the country is such a tragedy. Such a tragedy. Kawawa. At saka this is a speaker that has sa Delaware court was found to have bribed Supreme Court justices, 2 Supreme Court justices. Tapos tahimik na tahimik itong kongreso na ito. Dapat yan ang ini-investigate ninyo. Kung hindi kayo, kung meron kayong paninindigan at may prinsipyo kayo, kaso wala eh. Mga corrupt kayo eh. Mga crocodiles kayo. No? Ang pinag-uusapan ko dito, yung mga nasa Quadcom at Tricom at saka yung committee na pareho lang naman eh. Pareho lang naman pagmumukha nila. Si Tambunting, si Paduano, si Pimentel, si Acop, si Fernandez, si Stella Kimbo, si Rog Gutierrez ng One Rider. Sino pa ba? Si Chua, no? Syempre si Romualdez. I mean, kahit yung isa, what's his name, si Libanan, mga nasa likod niyan, no? Si Barbers. Kilala, yung kagandahan kasi ng nakita na pagdaanan natin sa napakasakit, no? This past 3 years. After coming from a president na mahal tayo, na para tayong very precious kay PRRD, bigla ka nagka-boyfriend na abusado, alcoholic, drug addict, nang bubugbog. 'Di ba? Mabigat ang kamay. 'Di ba yung kagandahan doon? Ha? At saka yung kagandahan doon, nagpakita sila kung sino sila. Ako si Gaston Bunting, chair ng franchise committee. Aabusuhin ko kayong lahat. Kukunin ko ang karapatan ninyo na mamahayag ng malaya SMNI. At tatahimik ako dito habang pinepreso ninyo, arbitrarily detained si Ka Eric at si Lorraine Badoy porket nagtanong kami kung totoo ba, Martin Romualdez, na 850 million ang budget mo sa Office of the President. 'Di ba? So maliwanag nagpakilala sila. Yun yung maganda doon. Tapos ngayon, kung makita na naman natin next time, andiyan pa yung pagmumukha ni Gaston Bunting at saka ni Libanan, na si Libanan meron siyang party list, 4-piece, 'di ba? Na talaga, 4-piece pero corrupt talaga lang, 'di ba? So kung nandiyan ulit sila, wala na tayong mapagbibintangan kundi sarili natin.
Bakit ang ibang bansa kaya nila maglagay ng leader na maayos? 'Di ba? Bakit tayo hindi natin kaya? Syempre kaya natin, no? Nauuna kasi ang bulsa, ma'am. Yan ang problema sa atin. At saka noon, Yusek, nagtanong lang po kayo, di ba? At saka, they were after the source and you didn't want to name him or her. So, yun lang yun. And then, both of you were cited in contempt. Diba, parang, doon nagsimula at wala na, talagang naano na yung freedom of expression natin to call out if there is a check and balance, kailangan may transparency, pero wala. After that, it was all blatant na stealing and lying. So ayan po. And you know, coming from working with PRRD, no, kung saan napakamagalang niya sa ordinaryong Pilipino, 'di ba? Bastos siya sa mga dapat bastos, 'di ba? Yung mga drug lords, mga ganyan, mga kurakot, 'di ba? Mga generals na drug lords, na PNP na ganyan pala sila, etc., 'di ba? But coming from a president na napakaayos niya sa Pilipino, nagbabaw pa siya, 'di ba? When we experienced yung pagmamalabis ng Marcos administration, nakaka-shock. Sobrang nakaka-shock na nung na-figure out ko, grabe, wala silang kahihiyan. Walang kahihiyan ito si Akop na pagkatapos niya kaming lapastanganin doon sa House of Representatives, bigla siya pupunta sa detention cell namin para kausapin kami at mag-apologize kunyari, magbati-batian, 'di ba? So parang nagbibida-bida lang pala siya, 'di ba? So tapos hihingiin pa sa amin nung ni Velasco, yung Secretary General ng House, na syempre dinideny niya ngayon kasi mga sinungaling yung mga yan eh. Dinideny niya na pumunta daw siya sa akin, na hindi daw niya ganyan. Sinabi ko, pumunta siya sa akin para hingiin yung apology. Sabi niya sa akin, magsulat ka ng letter kay Tabaloslos, mag-apologize ka, sabihin mo na nagsinungaling ka, I'm sorry, nagsinungaling ako, at hindi ko na ulitin, tapos hihingiin ko na palabasin na ako dito. Monti ko siyang murahin, sa totoo lang. Putang ina to. Sasabihin, aaminin ko sinungaling ako, pero kayo yung mga sinungaling. Hindi nga ako sinungaling eh. Alam mo, kung meron akong fault sa buhay, yun eh. Talagang sinasabi ko yung totoo. Lahat maliit pa ako, ganun. That's where I get into trouble. Di ko matake yung mga sinungaling. No? So yun. Tapos now they deny it. So, full force, kahit nung KOJC siege, nakita ko yung karahasan, no, ni Nick Torre. Sabi ko, grabe ito, baga ito, parang NPA na, no? Parang mga NPA na ang, tapos yung hindi na tayo nire-rescue ng AFP, 'di ba? Kitang-kita, in fact, in front of them, tinanggalan ng karapatan si PRRD and inside a military camp, but they looked away. 'Di ba? So, pwede pala yun, no, Angel? Kasi kami ni Angel Ling, nagtrabaho kami kay PRRD eh. So, ibang-iba yung itsura ng gobyerno noon, nung si PRRD, at ibang-iba nung ito na, si Bongbong. Ang layo po talaga at we're very careful. So, if they follow the money trail, ganun rin sila. So, this is why it's a poor you know what I heard? Yes, po. You know what I heard, no? Parang I also saw it na aninag ko, no, doon sa mga hearings na yan. Na this very weak, I mean, you cannot blame Bongbong Marcos on one end as a doctor because may sakit siya eh. He's a drug addict. An addiction is an illness. I'm serious about that, no? Yeah. The people who love him ought to be telling him, bumaba ka na, mag-rehab ka. Dumudugo-dugo na yung gums niya, no? Dumudugo-dugo na, tsaka may mga white powdery substance, nagkakalat na si Bongbong Marcos, no? Kung merong nagmamahal sa kanya, dapat sinasabi, lumababa ka na. Kaso walang nagmamahal dito sa taong ito. Ginagamit siya kasi sila ay nakikinabang sa kanya. So, wala silang pakialam kung masira ang Pilipinas, basta makikinabang sila. Ito mga ganid sa pera at sa kapangyarihan, sasaidin nila itong drug addict na ito. Kahit masira ang Pilipinas. Nakita ko, ito pala yung kahalagahan ng very strong na leader. Kasi ito napaka-weak niya. Nagkakaroon sila ng power struggle
kung sino ang bida sa kanila, kung sino ang pinaka, alam mo kung ano yung takot ko? Siguro nakikita nila na bibigay na ito anytime soon. So, and when that happens, sino ang mananaig? Siyempre, constitutional successor si Inday, but that's why they have to take Inday out, di ba? Kahit na 32 plus million, at si Martin, walang boboto dyan. Martin, walang may gusto sa'yo. Nako, wala talaga, no? Kainisan niya. Yes po, ano. Yan daw, sabi nga po ni Veda Beam, hello po from Davao City and listening here in Dubai. Kailangan na talaga ilibing si Martin Romualdez. Napaka-unfair na wala siyang kalaban. Ayan po, Hindi, no? kasi Po talaga. yan si Veda Dim. Veda Dim. Veda Beam, yes po. Veda Dim, alam mo, si Martin Romualdez, never yan lumaban ng patas. Never. Hindi, kasi hindi siya mananalo, alam niya, kinasusuklaman siya ng mga taong bayan. So, sa Tacloban, kaibigan niya mga CPP, no? Sila yung mga enforcers niya. No? At saka si Martin, loser talaga yan. Loser talaga yan, walang may gusto diyan. Hindi ka marunong magwaray, hindi ka marunong magtagalog, nakakairita pakinggan, di ba? So, hindi siya, kailangan ko bang i-state yung obvious, is that he's running for office not because he wants to serve. Otherwise, ang ganda na sana ng Tacloban, hindi ganito itsura niya ngayon, di ba? Nandami pa rin mahihirap, di ba? Yung Yolanda ng mga bahay, wala pa din. Kinukuha pa, ginagrab pa yung, kinikredit grab pa. Part ako ng task force Yolanda. So, alam ko yung mga bahay na yon, di ba? Part ni PRRD yun. Tapos sabi daw kay Marcos, whatever, di ba? Whatever. So, anyway, so si Martin, Veda, hindi yan, ang alam lang niya kung paano manalo sa isang eleksyon ay bumili ng boto. Kahit simula't simula pa lang, yung kay Inday na 2022, People's Initiative, tapos lahat ng vote buying, billions, trillions, nakakangilabot yung pera na ginamit nila. Pera natin yon, pera ng taong bayan yon, na dapat pumunta sa pinakamahihirap, kung kaya't ngayon, lampas kalahati ng Pilipino, natutulog ngayong gabi, gutom. Nagugutom na ang Pilipino, Martin. Pero wala siyang pake. Kailangan niya mag-vote buying. Kasi nga, sa isip nitong baliw na ito, gusto niya maging prime minister, maging president, whatever. Noong pa nanginginig ang laman ng mga yan. No? Tapos may mga kakuntsaba yan, natural. Natural yung ganyang klaseng tao na bulok. Marami ding bulok na nakapaligid dyan. At lahat sila, sinusuportahan siya sa ginagawa niyang kabulukan sa Pilipinas. Yan yung kakaawa tungkol sa Pilipinas talaga. No, na konting-konti ang prinsipyado na tumatayo at walang presyo. No. Yun yung sinasabi ni PRRD, walang kwenta ang taong walang prinsipyo. Ito, walang prinsipyo. Sinabi nga po ng sabi ni Yusek Claire na ang funny pa, ang sabi, kaya kailangan pa ng ayuda, mas maraming ayuda kasi nga daw more than 52% ang self-rated poverty. Blows my mind that they don't get it. The reason why it's 52% is because of their doing. They're so incompetent. They're so ignorant. No, apart from the fact that they're very corrupt. You know what I saw early on? Their incompetence was shocking. Hindi nila alam the simplest things. They don't know the simplest of things. Tapos kaya yabang, hindi sila magtatanong doon sa mga nauna sa kanila. No, so and then so they come out looking like fools, that they don't even know the simplest of things about, for instance, even protocol they don't know. Zero, mga walang alam. Yung sinabi ni PRRD, literal yon. Mga wala kayong alam. Hindi niyo kilala ang Pilipino. Dalawa, tama yun. So incompetent. Biro mo, ang naisip lang niya itong spokesperson na yan. Of course, that's Marcos. No? That's talking kasi she's the spokesperson. Ang naisip niya, doon sa hunger, ang solusyon niya, ayuda. Napaka-incompetent. Wala yung let's strengthen our institutions, di ba? Let's create jobs. Let's create farm-to-market roads, di ba? Let's open the market. Wala, because they don't know. They know Dapat nothing. ibigay nila, ma'am, actually, is sustainable.
para sa Correct. mga tao. Eh, Yeah. yung ayuda, ma'am, tama nga yun na parang it's like only para lang yung band-aid. Pansamantala Yes. lang yan eh. Pero once meron kang project na gagawa ka ng sustainable livelihood para doon sa mga tao na walang trabaho, ma'am, forever yan. Pag mapaglaganap nila yan, magiging effective yan na magiging source of income ng mga tao. Kaya lang, ginagamit nila yan pansamantala lang kasi, gusto lang nila makaupo, 'di ba? Tama 'yun, vote buying ang ginagawa nila. At saka yung mga yan, yung mga politikong ganyan na mga bulok na yan, gusto nila na yung taong bayan manatiling mahirap, manatiling ignorante, kasi madaling manipulahin, madaling Manipulate. takutin, madaling bilhin, 'di ba? Mm. Yun yung tayo naman yung kwento ng buhay natin, galing naman tayong lahat sa kahirapan, 'di ba? At some point in our lives, 'di ba? Pero dahil may nabigyan ng scholarship, yung mga tatay, nanay, or whatever, di ba? Tayo nabigyan ng, or whatever, natulungan ng gobyerno, ganun, di ba? Gusto mo bigyan ng dignidad. At yung, hello, Martin, Bongbong, yung point is to take people out of poverty. Idiots. Kailangan sabihin, di ba? Kailangan sabihin. Lakas-lakas ng loob tumakbo ng president. Diyos ko! Yeah. Walang alam. You know, the incompetence. Sobra. I mean, makes you think anyone can be president, anyone can be House Speaker, even a spokesperson. With the way they're running things, sobrang ano po talaga. All they see is point A to point B. But if you are in that job, there's so much work to be done, but at the same time, teamwork as well. Pero wala. I mean, I'm giving them credit here. They have none of that. And lungkot, and they are not even on the ground. They don't see people suffering. And even when people are screaming on the top of their lungs that this is what's happening, noise. Actually, the president said it's just noise. Can you imagine yung frustration? So, grabe po talaga. So, sabi pa ni Martin, 'di ba, na yung mga reports ng crime gawa-gawa lang sa social media, 'di ba? Out of touch po talaga. Ayan not just out of touch, but incompetent. Denial lang talaga sila sa totoong nangyayari. Walang pakialam. Ano yung link? Denial sila sa totoong nangyari. Kasi gusto nila bumango sila. Kaya wala talaga, news blackout yan. Pero ma'am, ang social media, ang mga tao, even pinakamahirap ngayon, merong camera, ang cellphone. So they can document anything and everything na nangyayari dyan sa lugar nila. Ganun na ba talaga katangang-tangi nila sa Pilipino? No, nagkamali sila. Sila tuloy na isahan ng mga Pinoy. Yeah. And to think that, Go ahead, Angel. Go ahead. And to think po, no, yung TRICOM, they're actually stifling nga yung mga ating mga vloggers, yung ating mga social media personalities who are pro-Duterte. I don't know what they're thinking, but apart from what we know they're actually doing is to stifle their freedom of expression, to really call the government out. Pero wala. All the more they're frustrating us, all the more that we will want to speak out. Ang dami kaya natin, hindi lang sila. So, alam mo yun, yung mga ganun, anyway, you were saying. Si Marcos kasi, si Bongbong Marcos, talagang katulad siya ng tatay niya. Kasi ganyan din naman ang ginawa ng tatay niya, no, from the get-go. Unang-unang pinatahimik talaga ang media ni Ferdinand Marcos Sr., etc. Ganon din ginagawa ni Martin Romualdez, di ba? Alam mo, it's an open secret that Martin Romualdez has so many people in media in his pocket, di ba? At nananakot pa. Di ba katulad ng ginawa niya sa SMNI, di ba? Pero yung kailangan gawin yon ng isang gobyernong pasista at kailangan gawin yan ng isang gobyernong bulok at ang plano pala ay nakawan ang Pilipino. Kailangan yon, no? Lalo pa ngayon na akala ni Martin sa isip-isip niya, no, abot kamay na niya ang presidency or vice presidency kasi mai-impeach na si Inday, 'di ba? Parang ganyan yung feeling niya. No, so kailangan niyang patahimikin kami, no? Tayong lahat pinatatahimik niya. Kaya niya tinatakot yung mga vloggers, kaya niya kami pinaaresto, 'di ba? Tapos ito pa nalaman ko, no? Na doon sa source ko, informant ko, na kaya kami pinapaaresto ni Eric. No, kami ni Eric pinapaaresto kami
kasama yata si Sas, diba? Pero specifically for me and Eric, because sabi nung kasi yung informant ko nasa BJMP siya. Tapos ang sinabi niya na one of those reasons kung bakit kami ni Eric ang pinapa-aresto para hindi kami makapagkampanya for EPA-NOW, no? Kasi nga CPP, NPA, NDF, 'di ba kami ni Can you imagine a Congress with Eric in it? Baka himatayin sila araw-araw. At saka, can you imagine, grabe pag andyan si Eric, sa totoo lang. Totoo, pati syempre si Attorney Bosantog, pero can you imagine Eric? Si Eric hindi titigil yan, no? So, they know that and they're afraid of Eric. Takot na takot ang CPP kay Eric. So, pinapatahimik kami, hindi kami makapagkampanya, which just show you how kulang sa utak to mga ito. Hindi nila alam may social media. Diba? Hindi na lang talaga. As in, billboard nga kami. Billboard. Ayan, papakita ko nga po maya-maya. Pero before that, just a reminder for everyone po, if you can recall our president before, President Duterte po, warned us about not voting for the front organizations that are under CPP, NPA, NDF. So allow me to play this video again for everyone to be reminded. And then, para maano tama si... Wait. Mute natin. And... add. Okay. Oops. Na itong mga party, sabihin ko sa inyo, na tama si Lorraine Badoy. Nakapasok sila sa Congress. Na itong mga party list na Kabataan, Anak Pawis, Bayan Muna, Alyansa of Concerned Teachers or ACT at Gabriela, makita naman ninyo sa behavior nila. They are really legal fronts ng Communist Party of the Philippines. Makakatiyak ang muring anak pawis na mahabas ang buhay ng revolusyonaryong kilusan. Sa aming organisasyon tayo nagagaling yung napakaraming mga kabataan na nag-NPA. Una sa lahat, proud kami na ang ating mga alumni ay maging NPA. They were able to blossom into something. Matagal na ito. Ang problema, ginagamit nila ang pera. Nakuha nila yung pera ng gobyerno at binubuhay nila yung the act of one is the act of all. The act of a country killing an innocent farmers or killing the barangay captains. Alam mo, it's a conspiracy. And in conspiracy, meron kang legal front, meron kang may mga party list. Ulitin ko, Kabataan, Anak Pawis, Bayan Muna, Alyansa of Concerned Teachers Act, and Gabriela. Para hindi ninyo makalimutan, tabag. Huwag ninyong ibuto yan. Yan, remove ko na. Okay. Ayan. So, mula yan kay former President Rodrigo. Kung naniniwala kang panahon na ng paninindigan, i-like, i-share at mag-subscribe ka na sa Tindig Pinas. Dito ang katotohanan ay hindi natatakpan. Ang boses ng masa ay hindi pinatatahimik. Ako po ang inyong kasama sa laban ng bayan at ito ang Tindig Pinas!